Hello, what's up mga kumari kong tigang? Isang mapagpalang araw na po sa inyo. For today's video po mga kumari kong tigang ay tayo po yung gagawa naman ng isang actual na ritualan na napakainam at napaka-epektibo pong pangontra kung kayo po mga kumari kong tigang ay namumblema pa rin tungkol po sa pagkakautang. Yan, halimbawa kayo po mga kumari kong tigang ay mga utang o kayo po may mga pinautang tapos kayo po hindi po binabayaran. Yung napakatatagal ng utang hama kumari kong tigang na nilumot na ng panahon. Nako, kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po hama kumari kong tigang, ito po, tayo ngayon ay may share sa inyo isang napaka-powerful po na manifesting ritual na maaring makatanggal na at makapaningil ng mga pagkakautang na yan na yung mga taong napakatitikal magbayad. Aleche. At tayo po ngayon na makumarik ng ligangay, andito naman po sa ating backyard kasi dito naman po tayo nagpapahilahilahod kasi kahit po June na makumarik ng sobrang init pa rin. Lako po naman, Sus Mariosep. So, ito na hama kumari kong tigang, wala na masyadong chikatalakis. Umpisahan na natin ito. Kung kayo nga po hama kumari kong tigang, ito, may mga pautang. Tapos kayo po ay naniningil. Tapos kayo po naman hindi po binabayaran. Napakatatagal na hama kumari kong tigang. Yung pagkakakunat ng mga nangutang sa inyo, yung talagang parang, wala na lang, dinededman na lang talaga kayo. Yung talagang napakatitikal magbayad. Aleche. Pues, ngayon ang gagawa naman natin sila ng manifesting ritual na magpapaligalig at titingar sa kanila talaga, magpapabalis sa kanila para sa po hindi na makatulog at baka sila po'y bangutin pa sa kaisip kung paano sila makakabayad ng pagkakautang na yan. Paano ba itong ritualan na to? Naku, napakasimple lamang naman po hama kumari kong tigang. At meron lamang po tayo mga kakailanganing mga kasangkapan. Pero ito na po, simpleng-simple lamang na po ito po makukuha nyo lamang po dyan sa inyo pong mga tahanan. Kayo po dito hama kumari kong tigang ay maghahanda lang po ng isang garapon. Bote hama kumari kong tigang na may takip. Kasi meron po tayo ditong titimplahin na potion. Talaga! Opo, hawak ko rin pila. So, ganito po. Pwede naman po kayong gumamit ko kasi ganito kalaki lang po. Pwede po yung malaki din. Pwede kayong gumamit po ng mga nabibil sa mga DIY, mga ganyan na bote, may takip po. O pwede kayong gumamit po ng mga garapon na pinagtanggalan nyo ng mga palaman, mga pickles, gano'n, yung mga alamang, mga sardinas. Basta kailangan po may takip at kailangan po babasagin. Huwag kayong gagamit ng plastic, mga kumari kong tigang. Tapos, dito po mga kumari kong tigang, may nangangailangan din po tayo dito ng suka. Suka po anong brand? Kahit anong brand, yun nyo, wala nga itong brand eh. Sukang puti ha, makumari kong tigang. Yan. Konti lang naman po, hindi po kandukan dami ha. Tapos, kailangan din po natin dito ng paminta. Wala din pong brand ha, makumari kong tigang, kahit anong pong klase paminta. Ito po kasi ano ba to? Twin M merchandise. O, binanggit ko talaga. Pamintang durog po ha, makumari kong tigang. At tayo po'y gagamitin po dito ng nasa na yung mga pako na galing sa sementeryo. Ito po, yung mga pako na nakuha natin sa sementeryo. So ito po yon. Pero kung magtatanong kayo hama kumalik nyo, paano kung wala kaming pako na galing sa sementeryo? O yung galing sa, yun nga, yung mga sa mga pinagbungkalan ng mga patay. Talagang ginawa ko talaga. Opo, pwede naman po hama kumalik nyo yung mga ordinaryo pong pako na makikita nyo sa paligid. Mas maganda kasi hama kumalik nyo yung mga gamit ng pako. Yung mga pinaglumaang pako, halimbawa, kayo po yung nagpagawa ng bahay dyan, tapos maghanap kayo sa mga paligid na makikita nyo mga pako, kunin nyo yun. 3 pirasong pako lang naman po kailangan natin dito. So ito po yun. Yan. Kung halimbawa wala talaga kayo makuha yung galing sa sementeryo ha, yung mga pinagpakuan ng mga kabaong, yung mga pinagtanggalan ng kabaong baga. Nako, pwede kayong gumamit po ng mga ordinaryong pako. Paano kung wala talagang makuha pako? Bumili na lang kayo sa hardware. Pwede pa rin naman po yun. Mura lang naman po. Siguro yung mga 50 pesos, marami-rami na yon. Pwede din po yun yung mga bagong pako. Pero mas maganda nga po yung mga lumang pako at saka yung galing sa sementeryo. Tapos, kailangan din po natin dito ng kapirasong papel. Kasi dito po natin ilalagay, isusulat yung mga pangalan ng tao na nangutang sa atin at yung halaga. Siyempre, kailangan yun halaga nung utang nila sa atin, yung amount.
Yan. At tayo po, mga kumaring kutigang, gagamit po ng panulat na kulay pula. Ang ingay naman, hindi ba yun? Naku, tinan nyo. At tagal-tagal ko nang inintay ang ulan. Hanggang ngayon, di ba naulan? Pero yung mga kuliglig, tinan nyo, oh. Pero, yung ganyang tunog, ang sarap niya. Gustong-gusto ko yan pagka yung gantong mga tanghali, mga nagsiyesta. Ang sarap matulog. Kaya pasensya na po kayo, mga kumaring kutigang. Kung medyo kayo natutulig doon sa background sounds natin, kuliglig po yan, mga kumaring kutigang. So, ganito. Dito po sa papel na to, kapiraso lang po, mga kumaring kutigang, ay isusulat nyo po dito yung pangalan niya, yung taong may utang sa inyo. Paano kung halimbawa, ako naman yung may utang, gusto ko na makabayad? Ang isusulat nyo lang po dito, mga kumaring kutigang, yung pangalan po ng taong pinagkakautangan nyo. Tapos kung magkano yung utang nyo sa kanya. Yan, para mawala na yung utang na yan. Ganun din po, kung halimbawa kayo may pautang na hindi kayo binabayaran ng pagkatagal-tagal ng panahon, isusulat nyo naman dito yung pangalan nila, yung nangutang sa inyo. Halimbawa, sino ba yung inutangan nyo? Halimbawa, bangko ba, lending, ganyan, mga cooperative, yan, o tao. Yan, halimbawa, may mga pinautang kayo. Halimbawa, nagpautang kayo kay, anong pangalan? Welda. Welda Magdangal. Oh. Si Welda Magdangal ang may utang sa atin. Magkano bang utang ni Welda Magdangal? Siya ng 100,000. So, 100,000. Susulat nyo dyan 100,000. So, ganyan. Welda Magdangal, 100,000. So, ganun. Pagkatapos, ito po, mga kumaring kutigang, ay bubudburan natin o lalagyan po natin to ng ating laway. Kukuskusan po natin, yung hihilaruan natin ng ating laway. Yung parang duduraan natin siya, lalawayan natin siya. Yan, ganyan, gaganyan na natin ang laway natin. Yan. Ganun. Kudkuran nyo ng laway nyo yung pangalan niya. Tapos, habang ito po ay nilalawayan natin, kayo po ay magpetisyon. Yung ano nyo, yung gusto nyo mangyari. Halimbawa, ibubulong mo sa pangalan niya, ikaw, Welda Magdangal. Magbayad ka na ng utang mo sa akin na worth 100,000 na napakatagal na. Hindi mo nilabayaran kapal ng mukha mo. Ganun. Sabihin nyo. Tapos sabihin nyo na kapag hindi ka nagbayad, hindi ka makakatulog, matitingar-ngar ka, matutulig ka, yan, mababalisa ka hanggang sa magbayad ka sa akin. Ganun. Sasabihin nyo, para talagang kumbaga yung affirmation nung mag-desisyon nyo sa kanya at yung petition nyo, talagang umepek dito. Tapos, kumuha po kayo ng paminta. Yan. Budburan nyo po yan, budburan nyo ng paminta. O, bubudburan natin ng paminta, makamain ka. Tapos, ito po ay ating titiklupin ng 3 beses na palayo sa atin. Yan. Ganun. 2, 3. Pagkatapos po, ito na po siya. Pagkatapos po, hamak kumain kutigang, tayo po kukuha po ng 3 pirasong pako. Yung pako ng patay o galing sementeryo. Tusukin natin siyang ganyan. Yan, o. 1. O, ito pa. Tibay, ha? O, ayaw talaga magbayad. 2. Ako, talagang lumalaban, ha? Lumalaban talaga. O, ayaw talaga Yan, 3. So, ito na siya. So, ganyan po magiging ito na hamak kumain kutigang, nakita nyo ba? Kumbaga kasi yan, titingar-ngar kasi sa kanya. Yan parang magpapatulig sa kanya. Magpapabalas sa kanya. Yung pakong yan na talagang uukil-kil sa kanya gabi-gabi. Hindi siya makakatulog, mababalisa siya. Kunin po natin ang ating botelya. Tapos ito po ilalagay po natin dyan sa loob. Tapos kunin po natin ang ating suka. At ito po ay bubusan natin. No? Actually talaga natin gagawin ito, hamak kumain kutigang. So ayan. Bubusan natin siya ng kainaman lang na po. Basta't kailangan po yung talaga mabababad siya sa suka yon. So ganun. Basta't kailangan lumubog talaga yung suka dun sa papel. Yan. Basta't kailangan po ganyan talaga yung kainaman. Pagkatapos, siyempre, hiling ulit kayo dito bago yung sinakpan. Kasi hihipan po natin ito nung pangmalakasan natin na maldisyon. Yan, ganito po hamak kumaring kutigang. Bago po natin tutakpan, tayo po muna ay magpipetisyon ulit. Ibubulong po ulit natin yung ating yung ating maldisyon sa kanya. Sasabihin natin sa kanya, ikaw, Welda Magdangal, magbayad ka na ng pagkakautang mo sa akin na 100,000. Ikaw, Welda Magdangal, magbayad ka na ng pagkakautang mo sa akin na 100,000. Mababalisa ka, matitigar ka, matutulig ka, hanggang hindi ka nagbabayad sa akin. Tapos ibugan nyo yung hihipan nyo, bumugan nyo yung maldisyon sa kanya. Ganon. Tapos tapan nyo agad. Yan. Pagkatapos ako hamak kumaring kutigang, so eto na siya. Yan, kalug-kalugin nyo. Yan, para matulig talaga siya. Oh. Pagkatapos nung gagawin natin dito, ito po yung ilalagay po muna natin ng 7 araw sa ilalim po ng ating higaan o sa ilalim ng ating kama.
Pagkatapos po ng 7 days, sama kumari kung tigang, kunin nyo na po ito at ito po ibabaon na natin sa lupa. Sa likod bahay po ninyo. Huwag sa harap ng bahay, hama kumari kung tigang. Kung wala lang po kayong lupa o bakuran o yung backyard, pwede po kumuha po ng paso o lata na may lupa, tapos takpan nyo, taniman nyo ng halaman. Hayaan nyo na lang po siya doon, pabayaan nyo na, astray, kita nyo. Yan po ay talagang mababalisa yan, matitingar-ngar yan at talagang yan ay tatawag sa inyo. Kukunik yan, hama kumari kung tiga, sasabihin niya na, naku Mars, may utang pa pala ako sa iyo na 100,000, nakalimutan ko na eh. Ganon, ako, palusot pa yan. Sabi niya, siya, ako'y magbabayad na sa katapusan. Sabi niya, katanong nyo kung kailan talaga, kailan katapusan ng mundo. Ganon. Sabi nyo, sa katapusan, bayad ka na ha. Nako, pagka hindi ka nagbayad, ipababarangay na talaga kita. Ganon. Sabi nyo, kumbaga parang, iano natin siya, yung claims natin, o yung petition natin, ipaparamdam natin talaga sa kanya na tayo hindi talaga tayo nakakalimot sa utang niya. Kasi baka sinasabi po kasi ng iba dyan, di ba? Pagka merong mga nangungutang na ganyan, tapos napakatagal na. Sabi ni, ako baka hindi naman niningilit sa kumari kasi marami naman pera yan. Tapos sabi niya sa inyo, naku Mars, move on ka na lang. Kasi pagka ganun po na sinabihan na kayo ng Mars, move on ka na lang, o Mare, move on ka na lang. Ibig sabihin, parang wala talaga silang balak magbayad. Pero alam niyo po ba, hama kumari, ito yung mga utang na ganyan, pwede naman po yung i-let go. Kapag halimbawa, hama kumari kung tigang, para yung matanggal din po yung bigat sa inyo. Yung halimbawa, parang lagi kayong, pakiramdam nyo, lagi kayong nasasaidanid ng pera. Kasi isa din yan, sa nagpapabigat sa atin, yung mga parang hinuhold natin ng mga ganyan na mga utang ng ibang tao sa atin. Tapos parang, nagtatanim pa tayo ng galit, minsan pa nagko-curse pa nga tayo, nanunumpa pa tayo. Minsan sa atin din bumabalik yan eh. So ang mainam po pagkaganyan, i-let go nyo na lang, bawa kung magkano lang naman ng utang, ba mga 10,000 o 20,000, hayaan nyo na. Nako, ang generous nyo naman, hama kumari kung tika, 20,000, hahayaan nyo na. Hindi, kung ba talagang wala naman talagang silang pambayad, sa tingin nyo may talagang, hindi na makakabayad kasi talagang lubog na rin talaga sila. Mas maganda pa nga siguro, i-let go nyo na lang. Pero kung halimbawa, meron naman talaga silang eagerness na talaga makapagbayad, talaga willing naman sila magbayad talaga, pero wala lang talaga silang options o wala talaga silang resources pa na makapagbayad ngayon, as of now, intay na lang kayo, mag-intay na lang po tayo. Pero yun na, mas maganda nga po yan para ma-release na natin siya, makalet go na tayo. Kumbaga, kung konti lang naman, mga 5,000, mga 10,000, sabihin nyo kung halimbawa, maliit na halaga lang naman po, diba? Mga 5,000, 2,000, ganyan, 3,000, hayaan na natin. Ibigay na natin sa kanya yun para, kumbaga tayo, maka-move on na rin tayo sa daladalahan na natin bigat na ganyan. Kasi para siya, makabawi-bawi na rin siya at makakatulong pa rin tayo sa kanya. Kasi alam nyo, ganito kasi ang sikreto niya. Kasi ganito po yan, hama kumalik. Ang sikreto kasi ng pagpapautang ganito. Kapag kami nangungutang sa inyo, halimbawa, may nangutang sa inyo, magsasabi, syempre, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, ganun. Syempre, kaya nga sila nangungutang kasi wala silang pera. So, ano yung expect natin na ibabayad agad-agad nila sa atin? Pero kung halimbawa nga po, nagsabi naman sila na babayaran ko to kahit anong mangyari. O hindi ganun, intayin nyo. Pero kung halimbawa yung mga taong nangutang na talagang walang-wala na talaga, ang gawin nyo po ganito, imbis halimbawa, nangungutang sa inyo ng 100,000, kahit bigyan nyo lang siguro ng mga 2,000. Ang layo naman ng 2,000 sa 100,000. Halimbawa lang po, hama kumain ko tigang, yung halimbawa, yung ibibigay nyo pong pera sa kanya o yung ipapahiram nyo sa kanya, parang yung amount baga na parang hindi masakit sa inyo na kahit ibigay nyo, kahit hindi na kayo bayaran, okay lang. Parang ganun lang po. Kasi madalas ako ganyan pag kami nangungutang sa akin, mga kamag-anak ko nangungutang sa akin. Sabi ko, kuya, pautang naman ng mga 10,000. Sabi ko, ay, sensya na kasi yung pera ko nasa labas din iniintay ko rin na nakalabas lahat ng pera ko. Minsan, binibigyan ko na sila, ito 1,000, ayan, para may magamit ka muna, ganun. Tapos, intay-intay na lang tayo, ganun. Pero hindi ko pinapaasa. Ganun kasi ako, sabihin ko, yung pera ko nasa labas din. Pero actually, nasa bangko lang. Ang damot naman. Hindi po kasi kung halimbawa, sa tingin nyo parang hindi na sila magbabayad. Sa tingin nyo parang wala na rin tong parang lost thread na rin to Lost thread yung gripo.
Kumbaga, kung yun naman po hindi masakit sa inyo, sa loob nyo na magbigay, ba, 2,000, bigyan nyo na, tulong nyo na lang yun. O siya, ito na, sa'yo na yan, huwag ka na mangutang. Kasi ang pera ko yung nasa labas nga nasa utangan din, gano'n. No? Sabi nyo, kasi meron akong paglalaanan din kasi ng pera gano'n. Kasi magpapasok ka na, tuition, ganyan, mag-enrollment. Sabihin nyo na lang yung totoo, pagkaganan. Huwag nyo sasabihin na wala akong pera. Huwag nyo, huwag nyo sasabihin niya kapag kayo po yung inuutangan. Sasabihin, wala akong pera ganyan. Alam nyo, pagka ganyan na ibinubukan nyo po sa bibig po nyo, ganyan na namang mangyayari talaga. At talagang i-affirm nyo yun na mawawalan talaga kayo na pera. Wala talaga kayong pera. At yung pera nyo na meron naman sa inyo, sa bag nyo, mauubos nyo, matitrain din agad yun. Pagka lagi natin sinasabi na wala tayong pera. Ganon. Sabihin natin, marami akong pera, kaya lang iniintay ko nasa labas din. Or may pinaglalaanan kasi ako itong project, ganyan. Or meron ako kasi kung na kompromiso na gano'n, na transaksyon, basta sabihin nyo yung totoo. Huwag siya sasabihin na wala akong pera. di ba? So yun po, habang kumarin ko tigang, gawin nyo po yan. Subukan nyo po ito, ang ating napakalakas na manifesting ritual na ito na makakapagsingil ng mga pagkakautang na yan ng mga tao sa inyo. Di ba ga? So yun po, habang kumarin ko tigang, sana po may naputok ng mga bagong idea. Ano ba yan? Ang asim. So yun po, mga kumari kong tigang, sana po may napunta na kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalas na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless and for watching. Darna!